Magandang araw po mga ka-recap. Sana ay ayos lang kayo dyan. Konting tiis na lang at Sabado na. Sa ngayon ay ipagpatuloy na muna natin ang kwento ni Pedro. Ito ang pinakabagong kabanata at baka isang linggo ulit tayo maghintay. Simulan na natin. Pagkatapos nga na bumangon ni Nathaniel sa matinding atake na binitawan ni Pedro ay nagulat silang lahat. Kahit si Pedro ay nabigla sa nakikita. Ano kaya ang ginawa ni Nathaniel sa kanyang katawan? Bakit daw nagulat si Kim Sun-go? Tanong ni Nathaniel. Ito ang tunay na evolution niya. Dagdag pa ni Nathaniel. Puno ng muscles at tila wala ng balat ang katawan nito. Hindi makapaniwala si Pedro sa ginawa ni Nathaniel sa katawan niya. Tinanong ni Nathaniel si Kim Sun-go kung narinig niya na ba ang mga katagang anti-fragility. Kung hindi daw mapapatay ni Kim Sun-go si Nathaniel sa mga atake niya ay mas magiging malakas lang ito. Ang sakit na mararamdaman ni Nathaniel ay magpapalakas lang sa katawan niya. Ang mga muscles ng katawan ay mas tumitibay at lumalakas kapag ito ay napunit at gumaling. Nakagawa ng isang gamot si Nathaniel na kayang paikliin ang oras ng paggaling ng mga muscles niya. Kaya kung mas maraming tama ang matatanggap ng katawan niya, mas lalakas ito dahil mas titigas at lalaki ang kanyang mga muscles. Kaya isa lang ibig sabihin daw nito. Ang Hansa na mananalo si Kim Sun-go sa laban nila ay halos wala. Biglang umatake si Nathaniel at akmang sisikilan si Pedro. Sa isip ni Pedro ay kapag nahuli siya nito siguradong masama ang kalalabasan. Tila nahuli nga si Pedro at handang ihampas sa sahig ni Nathaniel. Isang malakas na chokeslam ang ginawa ni Nathaniel. Napakalakas ng impact nito sa sahig. Nagkakapala ng mga usok sa ginawa ni Nathaniel. Sinabi ni Nathaniel na hanggang ngayon wala pang nakakaligtas sa kanya kapag nahawakan na niya ang kanyang biktima, pero kailangan niyang batiin si Kim Sun-go dahil mukhang nakawala ito sa mga kamay niya. Pero sa isip ni Nathaniel ay imposible ang lahat ng ito. Sigurado siya na nahawakan niya ang leeg ni Sun-go. 0.1 second. Ito ang reaction time na ginawa ni Sun-go. Bago pa siya mahawakan ni Nathaniel ay nilagay na niya ang kanyang mga kamay sa harapan ng leeg niya para makagawa ng espasyo upang tumakas. Sa ganoong kabilis ay nagawang magdesisyon ni Sun-go at naiwasan ang kanyang atake. Nagdududa si Nathaniel kung tao pa ang mga reflexes ni Sun-go. Sa isip naman ni Pedro ay kamuntika na siyang hindi makatakas. Kaunting sandali lang siyang nahawakan ni Nathaniel pero parang mga pako na tatagos sa kanyang mga kamay ang naramdaman niya. Isa lang ang sigurado siya. Sa mga nakita niyang ginawa ni Nathaniel, sa pagsira ng pader at paghuli sa tumakas. Kapag nahuli siya nito ay siguradong katapusan na niya. Kaya kailangan niyang mag-ingat. Tila nababaliw na si Nathaniel at gusto nang makipagbakbakan kay Sun-go. Nakita na daw ni Nathaniel ang profile chart ni Sun-go. Base sa kakayahan niya ay nasa A-rank na siya. Hindi, mas malakas pa sa ibang mga A-rank. Pero hindi daw siya matatalo ni Sun-go. Dahil habang lumalaban sila ay patuloy pa daw siyang nag-evolve. Kaya bakit daw hindi magmakaawa si Kim Sun-go sa kanya na parang aso? Baka gawin din siyang kakaiba ni Nathaniel. Tinaas ni Sun-go ang kanyang kanang kamay. Akala ni Nathaniel ay naiintindihan na siya ni Sun-go. Akala din ng tauhan ni Eugene ay susuko na si Pedro, kapag sumuko daw siya ay siguradong pati sila mahuhuli. Simula pa lang nang makita siya ni Nathaniel ay alam na niyang kakaiba si Sun-go. Kaya handa siyang kalimutan ang nangyari at sumama na lang ito sa kanya at tahakin ang parehong daan. Kung gugustuhin daw nitong lumakas ay tutulungan siya ni Nathaniel. Pero tila na insulto si Nathaniel sa ginagawang aksyon ni Sun-go at tinatanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ito daw ang ginagawa sa mga batang pasaway. Pinapalo, tila mababaliw si Nathaniel sa pinaggagawa ni Sun-go. Walang magawa ang doktor kung hindi makipagsabayan kay Pedro. Matinding bakbakan ang nangyayari. Sobrang bilis ng dalawa. Makikita na pinapaulanan ng suntok ni Pedro si Nathaniel at tila ay tinatanggap niya lang ito ng walang problema. Tinanong ni Eugene ang tauhan niya kung ano na ang nangyayari. Hindi rin daw siya sigurado, pero isa lang ang alam niya at ito ay hindi na laban ng dalawang tao. Habang nagbabakbakan ay naisip ni Nathaniel na malakas si Sun-go. Malaki ang pinagkaiba ni Sun-go sa mga nakalaban na niya. Pero hindi pa rin ito mababago na habang sila ay naglalaban, patuloy na nag-e-evolve si Nathaniel at lumalakas. Ito ang unang pagkakataon na nasisiyahan siyang makipaglaban.
Hindi niya lubos maisip kung gaano siya kalakas kapag natapos ang laban. Pero hindi pa rin mawala sa isip ni Nathaniel ang kanyang suspetya kay Sun Go. Totoo nga at napatunayan na ni Sun Go na malakas siya pero mayroon pa ring tila kulang sa kanilang assessment sa likod ng kanyang medical chart. Ano nga daw ba ang inaasahan at pinagkakatiwalaan ni Sun Go na tila ayaw pa rin itong sumuko sa laban? Bakit hindi pa rin ito umaatres? Isa lang ang paraan para malaman ang kasagutan. Nahuli ni Nathaniel ang paa ni Pedro. Sinabi ni Nathaniel na mukhang nakapagdesisyon na si Sun Go. Kahit na magmakaawa pa daw ito ay hindi na niya pagbibigyan muli. Gagawin niyang parte ng eksperimento ang katawan ni Sun Go. Mula sa mga maliliit na buto nito, hanggang sa mga cells niya ay pag-aaralan niya ang katawan ni Sun Go. Itinapon niya si Sun Go at tumama ito sa mga matitigas na bagay na nasa loob ng lab. Sayang daw at ang huling bagay na makikita ni Sun Go ay ang kamao ni Nathaniel. Akala nila Eugene ay mamamatay na si Sun Go. Napasigaw si Eugene, pero natigil ito lahat nang nagsalita si Pedro. Sinabi ni Pedro na ayon daw kay Nathaniel, mabilis gumaling, tumitigas, at lumakas ang kanyang mga muscles sa tuwing ito ay nasisira. Sinadya ni Pedro na paulanan ng matitinding atake ang katawan ni Nathaniel para patuloy ang pagkasira, paggaling, paglaki at pagtigas ng mga muscles nito. Naghintay si Pedro nang naghintay hanggang sa maging sobrang lakas ni Nathaniel. At dahil sobrang laki at tigas na ng mga muscles nito ay naiipit na ang mga ugat at nerves sa kanyang katawan. Pati ang mga buto nito ay unti-unting nasisira dahil sa pagkaipit nito sa mga muscles niya. Kaya ngayon ay magiging isang inutil na si Nathaniel at hindi na makakagalaw. Hindi nga maigalaw ni Nathaniel ang kanyang katawan. Masyadong nakafocus si Nathaniel sa pakikipaglaban at hindi napansin na naninigas na ang kanyang katawan. Pero si Sun Go, nalaman niya kaagad ang side effects ng kanyang abilities kahit na siya mismo ay hindi niya nakita. Disciple Nathaniel, ikaw ay natalo. Ito ang mga kataga ni binitiwan ni Pedro. Sinipa at tumilapon si Nathaniel. Hindi daw ito maaaring mangyari. Imposible. Marami ng tao ang kanyang pinabagsak para lamang lumakas. Ang sakit na tiniis niya para lang makuha ang kapangyarihan niya. Ganito niya binago ang kanyang katawan para maging perpektong tao. Pero mamatay lang siya sa isang bata na nasa harap niya. Hindi niya inaakala na dito niya pagagamitin ang kanyang itinatagong alas. Kinuha niya ang parang isang sticker sa kanyang Crocs. Ito pala ay isang gamot na gagawin siyang isang napakalakas na organismo pero ang side effect naman nito ay masisira ang kanyang mga muscles. May karapatan daw si Sun Go na makita ang pinakahuling evolution niya. Pagkatapos ng 3 minuto ay mamamatay na siya pero isasama niya si Sun Go. Inatake niya si Sun Go ng sobrang bilis. Ayon kay Nathaniel ay nasa pinakahuling stage na siya ng evolution niya at ang lakas ng kanyang mga suntok ay nasa pinakamataas ng antas. Pero, wala pa rin siyang magawa kay Sun Go. Alam nito lahat ang galaw niya. Isa lamang ang kalaban niya pero tila 1,000 ang kalaban niya ngayon. Mukhang napagtanto na ni Nathaniel kung ano ang kakaiba sa kay Sun Go. Normal ang kanyang chart at D-rank lamang ang status nito pero sa itaas nito ay may kasamang karanasan. Karanasan na hindi kailanman matutumbasan ng taong katulad niya. Pero paano magkakaroon ng karanasan ang batang ito? Parang isang entablado lang na lagpas pa sa kalangitan na buong buhay niyang hinahabol. Ang taong pilit niyang lampasan na parabang kasing lakas ng isang Diyos. Si Pedro, dito na kaya magtatapos ang kalupitan ni Nathaniel? Abangan po natin ito sa susunod na kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood. Paki-like po ng ating videos and don't forget to subscribe sa ating channel. See you soon mga ka-recap, ingat!